Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 05 December 2023. Nandito na tayo sa ikalawang aklat ng mga kronika. Basa. Panimula. Pakinggan yung mabuti guys Kasi yung headings, yun yung pinagbasihan natin dito kung para saan yung aklat na binabasa natin. So ito nakalagay, panimula, ang ikalawang aklat ng mga kronika ay karugtong ng unang kronika. Inilalarawan nito ang paghahari ni Solomon. Inuulat ang paghihimagsik ng mga lipi sa Hilaga sa pangunguna ni Jeroboam laban kay Rehoboam, anak at kapalit ni Haring Solomon. Ang malaking bahagi ng aklat ay tungkol sa panahon ng nahating kaharian ang Juda at Israel. So nahati pala yung kaharian nung araw guys. Nagiging Juda at saka Israel. Kabanata chapter 10 to chapter 36. Kaunti lamang ang kanyang sinulat. Kabanata na chapter pa. Kabanata 10 hanggang 36. Okay, kaunti lamang ang kanyang sinulat tungkol sa kaharian ng Israel sapagkat para sa kanya ito ay hindi kumakatawan sa tunay na Israel dahil sa pagtalikod nito kay Yahweh. Gayunpaman, ipinababatid rin ng sumulat ang tungkol sa lubusang pagtalikod sa relihiyon ng kaharian ng Juda bilang pagtanggap sa paniniwalang ayon sa aklat ng Deuteronomio na ang pangbansang kapahamakan ay bunga ng pambansang kasalanan. Nakatagpo ang sumulat ng sapat na dahilan kung bakit naganap ang kapahamakan ng Juda. Binigyang kahulugan niya ang mapanglaw na nakaraan bilang isang babala para sa kanyang panahon at para sa hinaharap. So babala siya guys. Nilalaman ang paghahari ni Solomon, chapter 1 verse 1 to chapter 9 verse 31 letter E. Ang mga unang taon, chapter 1 verse 1 to 17 letter B. Itinayo ang templo, chapter 2 verse 1 to chapter 7 verse 10 letter K. Kasi Tagalog yan guys, so abakada instead of C. Ang mga huling taon, chapter 7 verse 11 to chapter 9 verse 31, ang paghihimagsik ng mga lipi sa Hilaga, chapter 10 verse 1 to chapter 2 verse 19. Ang mga hari ng Juda, chapter 11 verse 1 to chapter 36 verse 12. Ang pagbagsak ng Jerusalem, chapter 36 verse 13 to 23. So hanggang chapter 36 lang ito. Mga ikalawang aklat ng mga kronika, chapter 1. Binigyan ng karunungan si Solomon. Ikalawang aklat ng mga kronika, chapter 1 verse 1. Nang maging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David sapagkat pinagpapala siya ng Diyos niyang si Yahweh at pinalakas ang kanyang kapangyarihan, verse 2. Ipinatawag niya ang mga pinunong namamahala sa libo-libo at sa daan-daan ang lahat ng mga kapangyarihan at ng buong bayan. Verse 3. Isinama niya ang mga ito sa burol ng Gibeon sa tuldang tipanan na ginawa ni Moises noong sila'y nasa ilang. Verse 4. Ngunit wala roon ang kaba ng tipan sapagkat ito'y kinuha ni David sa lungsod ng Jearim at tinala sa Jerusalem sa tuldang itinayo niya roon. Verse 5. Ang nasa Gibeon sa harap ng tabernakulo ni Yahweh ay ang altar na tanso na ginawa ni Bezalel, anak ni Yori at apo ni Hur. Verse 6. Pagdating sa Gibeon, nag-alay si Solomon ng 1,000 handog na susunugin na sa altar na tanso na nasa loob ng tuldang tipanan. Verse 7. Kinagabihan nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, sabihin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Verse 8. Sumagot si Solomon, napakabuti ninyo sa aking amang si David at ngayon ginawa ninyo akong hari. Kahalili niya. Verse 9. Panginoong Yahweh, natupad sa akin ang pangako ninyo. Pakisundan ako ng basa guys. Okay.
Verse 8 muna ulit tayo. Sumagot si Solomon, napakabuti ninyo sa aking amang si David at ngayon ginawa ninyo akong hari, kahalili niya. Verse 9. Panginoong Yahweh, natupad sa akin ang pangako ninyo sa kanya, ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alubok sa lupa. Verse 10. Kaya ngayon ang hiling ko'y bigyan ninyo ako ng ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayang ito. Kung hindi, paano ko pamamahalaan ang malaking bayang ito? Verse 11. Mabuti ang hiniling mo. Dapat yung mga naglilingkod sa bayan natin, ganito rin ang hilingin nila sa kay Father God. Bigyan sila ng karunungan tsaka kaalaman. Okay, verse 11 tayo. Mabuti ang hiniling mo, sagot ng Diyos kay Solomon. Hindi ka naghahangad ng kayamanan o karangalan, hindi mo hinihiling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ang iyong buhay sa halip. Ang hiningi mo'y karunungan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. Verse 12, ipinagkaloob ko sa iyo ang hinihingi mo at hindi lamang iyan, bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailan may hindi nakamtan ng mga haring nauna sa iyo at hindi kakamtan ng mga susunod pa. Sabi ko sa inyo, mapalad si Solomon eh. Okay. Verse 13. Pagkatapos sumamba sa Gibeah, bumalik si Solomon sa Jerusalem at siya naghari sa Israel. Ang kayamanan at kapangyarihan ni Solomon. Ikalawang Kronika chapter 1 verse 14. Nagtatag si Solomon ng isang hukbong binubuo ng 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo. Ang mga ito inilagay niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ang hari. Verse 15, sa panahon ng paghahari ni Haring Solomon, ang ginto at pilak sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan lamang na parang bato. Ang galing, no? How I wish ganyan din sa generation natin. Okay, verse 15. Sa panahon ng paghahari ni Haring Solomon, ang ginto at pilak sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan lamang na parang bato at ang kahoy na cedar ay naging sindami ng sikamoro sa paanan ng mga burol. Verse 16. Ang mga kabayo niya ay galing pa sa Ehipto at sa Cilicia na binibili ng kanyang mga tagapamili. Verse 17, bumibili rin siya ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pilak ang isa at sa 150 pirasong pilak naman ang isang kabayo. Ang mga ito'y ipinagbibili naman niya sa mga hari ng mga Heteo at mga Arameo. Basahin pa ba natin yung chapter 2? Okay, mabilisan lang. Paghahanda, I think hindi na siguro guys. Focus na lang itong chapter 2. Malapit na rin ako matapos. Bye everyone. God bless.